Yo guys, check kamusta mga idol. So ayan, maulan na gabi sa inyong lahat mga lods, no? So magbabalita tayo ngayong gabi mga idol ng Sabado. So ayan mga lodi, good evening sa inyo. So kung titingnan nyo ang ating market ngayon, medyo pa-uptrend naman mga lods, no? Lalo na ang ating Bitcoin. So ang Bitcoin natin mas lamang pa 105,507. Di ba? So, medyo nagpa-pump o uptrend yung ating Bitcoin, mga loads. Meron pala nangyari kakaiba sa Bitcoin, mamaya makikita natin yan. So, ito naman ang XRP natin, mga lodi. 2.18 po ang ating XRP. So, medyo pa-uptrend din siya. Babasag na kaya to mga loads pataas? May chance pa na pagbigyan yung mga idol natin kasi iba sinasabi, bababa pa ba Boss Jeblo para makapagbodega ako dito. So pwede kung gusto niya. No, bababa pa kaya ang ating XRP? Abangan natin yan. Pero syempre, either way, positive tayo dyan mga idol. No? Kahit anong mangyari, pwede sa atin. Pag bumaba, bodega. Pag lumipad, mataas ang portfolio, no? Magi-green. Ganun. So, ayan. Mag-news na tayo syempre bago tayo mag-start mga idol. Alam niyo na, ayan, no? Magla-like lang muna ng video, libreng-libre lang yung like, mga lods. At syempre sa mga gusto ng ganitong content, everyday news, everyday update sa crypto, trending news dito sa X, mga idol, mag-subscribe na kayo sa ating channel. At kung ayaw nyo, diwag. Ganun lang. Ganun lang. May mga basher tayo dito, mga mga kakaibang meron silang mga Bitcoin maxi yung iba sa tingin ko, no? Hindi nila naiintindihan na hindi naman tayo galit sa Bitcoin. Gusto ko nga magkaroon nun eh. No? So ayan unahin na natin to mga lods. No, gumawa ng poll si Elon Musk, mga idol. Sabi niya rito, is it time to create new political party in America that actually represent the 80% in the middle? Sabi niya. No? So, bumoto ako dito para makita ko lang kung sino yung lamang. Kasi syempre, hindi mo makikita kapag hindi ka bumoto eh. So, nag-yes ako at nakita ko 80% din. So, ayun yung sinabi niya dito. The people have spoken, a new political party is in need in America to represent the 80% of in the middle, and exactly 80% people agree. This is fate. Sabi niya mga lodi, no? So, ang tanong niya kasi 80% in the middle, tapos yung bumoto sa poll niya 80% din yung nag-yes. Di ba? So, ang lupit mga idol, no? So, eto si Elon Musk, mga lodi, di ba humiwalay na siya sa Doge. Alam ko nagkaroon na siya sa Doge eh. Umalis na siya doon, no? Sa Department of Government Efficiency, di ba? Sa tingin niyo ba magkakaroon pa si Elon ng isa pa kumbaga ma-appoint pa ba siya sa ibang mga posisyon sa gobyerno ngayong nagtatalo o nag-aaway na sila ni Trump, mga lods, no? Sa tingin ko naman yung away nila para kasi yung away nila mga idol, parehas nilang gustong pagandahin yung Amerika. Parang ganun eh. 'Di ba? Wala namang bad na gustong gawin yung isa't isa sa US. 'Di ba? Si Trump, ang paniniwala niya tama yung bill niya, no? Na makakaganda yun sa Amerika. Si Elon Musk ganun din, ang paniniwala niya mali yun kasi gusto niya mapaganda yung Amerika. So, kahit sinong manalo sa kanila ang makikinabang is yung Amerika kasi gusto nila parehas mapaganda yun. So, wala tayong bad doon mga lodi. Kaya nga nakakapagtaka ba't nagda-drop yung market. Parehas naman nilang gustong gumanda yung Amerika. 'Di ba? So, kaya sa akin, sa tingin ko talaga yun eh. Pautot lang eh. Sa tingin nyo, pautot lang. Marami nag-comment, pautot lang daw. 'Di ba? Ito na yung nangyari sa Bitcoin. Grabe, nag-zero pala yung Bitcoin. Mga idol, no? Nag-flash crashing. No, may mga crypto exchange na nag-zero yung Bitcoin. Ito nga sa Mexi, ayan nag-drop yung Bitcoin sa zero, isang pitik. No, kung nakabili ka dito mga lodi, ang lupit mo niyan, 'di ba? Ilang Bitcoin mabibili mo niyan, mga lodi? Baka maging whales ka bigla.
Di ba? Kung na-chambahan mo yan. Kaya lang hindi ko sure kung kaagat yung buy mo pag sa ganito, mga idol, no? Meron kasing ano to eh. Syempre parang may mag-aano pa diyan eh, may mag-a-approve parang ganun, mga loads, no? So kakaiba to, mga loads. Sa tingin ko hindi ano to, hindi kahit na makabili ka diyan, hindi siya magti-trigger. Sa tingin ko lang ano sa palagay nyo, 'di ba? Kasi kung merong nakabili diyan, magpo-post na 'yon. 'Di ba? Sasabihin na nila na nakabili ako sa ganito, sa ganyan, no? 'Di ba? May mga ganun eh. Pwede rin hindi nila ipo-post para masikreto sila. Pero meron at meron magpo-post no kasi makikita yung ano eh, makikita yung address. Eh. Alam niyo naman yung address sa crypto is public, no? Hindi mo matatago 'yan, mga idol. Pero sa ngayon wala pa ako nakikitang post na nakabili sila sa zero. Sabi nga dito, bro, BTC to zero, this glitch is wild. No, 'di ba? Nag-zero, mga idol. Good entry. Basta good entry. Ang tindi nun. Paldo agad sa long nun kahit naka times 2 ka lang. Kahit 2x ka lang, mga idol. Grabe yung paldo mo niyan. Sa Mexi yun mga lods. Di wala pa ako ibang nakita. Sa Mexi pa lang, no, dun sa crypto exchange na Mexi, dun lang siya nag-zero, mga idol. Ang lapit niya, no? Taragis yan, bigla ka magiging whales. Yeah? Ayan, ang dami nag-post, di ba? Kita nyo? Kahit yung Bitpinas nag-post din. Parang glitch na malupit, mga idol. At tignan natin yung respond ng Mexi. Mexi respond to reports of Bitcoin going to zero on their exchange. Says it's a trading view display error and no trades were executed at those price. So, sabi sa inyo eh. Diba? Regarding the ongoing display issue of Mexi's BTC candled week on trading view, we are aware of a display error on the trading view platform that shows the BTC candle wick on Mexi dropping to zero. We would like to clarify that this issue is limited to TradingView and did not occur on Mexi official platform. All systems on Mexi have been operating normally with no such price anomaly on our end, mga idol. So, goods na goods pa rin. Walang nagtagumpay. Grabe, no? Ngayon kung nakabili ka dyan, no? Ang lupit mo nun. Biglang yaman ka. Biglang mas mayaman ka pa kila Michael Saylor. Di ba? Pero sa tingin ko talaga, hindi magti-trigger yung trade mo nun. O kaya yung buy mo kapag kaganon, mga lodi. Lalo na mga glitch lang. Mahirap yun. Hindi mangyayari yun, mga lodi. Huwag na tayong umasa. Kumbaga, huwag na tayong umasa. Grabe. So, ito naman. Ito, nako, ano na to? Awang-awa na ako dito kay James Win. Mga lodi. Sabi dito, ni Cryptozoras, mga lods, no? Kasi sabi dito ng Cointelegraph, James Win was liquidated 3 times in a row, losing a total of 379 Bitcoin. That's over 39 million lost in just 3 trades. No? It's one of the most aggressive drawdowns we've seen from a public account. No? Kasi naka-public talaga yung trade ni James Win. So makikita mo yun. Yeah? So aggressive drawdowns daw yan, sabi ni George. This serves as a reminder that risk management matters even in bull markets. Hope you're okay, James Win. Sabi niya, mga lodi. No? So ito yung parang paalala ni George na kahit bull market, mga lodi, natatalo ka pa rin ng long. Pag nag-long up, pwede ka pa rin matalo. 'Di ba? So isipin mo, dapat pag bull market, lagi kang panalo, 'di ba? Pero nangyari, hindi. 3 times in a row, talo si James Win, mga idol, 'di ba? So, kailangan mo talaga ng risk management, mga lods. Isa yun sa mga pinaka kailangan mong gawin pag trader ka ng crypto o kahit saan. 'Di ba? Risk management, mga idol. Ayun. So, grabe ang lakas ng ulan, mga lodi.
No, numuulan ba diyan sa inyo ngayong gabi? No, mag-aalas 10 pa lang dito sa akin habang ni-record ko 'to. Kauwi lang namin, namili kami ng ano ng mga tawag dito, school supply o kaya mga uniforms ng mga bulinggitog kong anak, mga lodi, no? So, kauwi lang namin at ngayon lang umulan ng gabi. Sabagay, hindi namin napansin kasi nandun kami sa mall. Hindi namin naririnig eh. Pero alam namin umaambon, no? Pauwi kami, umaambon eh. Pero ngayong gabi, ang lakas ng ulan. No, buti na lang, hindi kami inaabot kasi mga alam niyo naman yung mga kalsada natin pag nagbaha, hindi ka na makakadaan. Di ba? Buti na lang, nakauwi kami agad. So, ayan ha, lagi kayong magkakaroon ng risk management sa trading, mga idol. No, napaka-importante niyan. Kasi kung wala kayong ganyan, wala. Asahan nyo, hindi kayo kikita. Bukod sa hindi kayo kikita, matatalo pa kayo. Mga lods. No, maganda, mag-spot na lang kayo. Wag na kayo mag-trade, mag-leverage trading. So, ito naman. Ito yung nakakapagtaka ngayon, mga lodi. Kasi recorded to eh. Kumbaga documented to, mga lods. May reason ba't nangyayari to. 'Di ba? Around 471 BTC were sold and 10,000 ETF were bought. 'Di ba? So parang nagbebenta na sila ng Bitcoin at bumibili sila ng Ethereum. Ba't gano'n? Ibig sabihin, mag-alt season na ba? Mga lods, no? Kasi mga idol, pag yan pumutok, no, o kumagat, kumbaga sabihin natin kumagat, biglang alt season, makikita nyo magdadrop yung Bitcoin, mag-aangat lahat ng alt season. No? Mabilisan lang yan, mga lods. So parang ito na yung mga signal na pwede nang mangyari yung mga ganun. Anytime now, any day now, no, pwede nang mangyari mag-pump yung mga altcoins, alt season tuloy. Yung mga altcoins natin. And then BTC dominance will drop, 'di ba? Kasi ayun no, sipin niyo mga ETF to, mga idol. So hindi ako hindi kasi wala naman tayong alam. Sabi ko nga sa inyo, hindi naman sure o walang nakakaalam kung anong date specific, anong buwan, anong araw makakagat yung alt season, mga idol, no? So sa atin, mas maganda, handa lang tayo lagi. Ganun lang, no? May bodega tayong altcoins. Ganun, mga lods, no? So, sabi ko, mga next week, mga lods, no? After lang netong weekend, siguro, mag-aano na tayo. Ayusin na, magda-diversify na tayo ng ating mga asset, mga lods. Napapakita ko sa inyo. Pero mga next week pa yon. After neto, kasi may mga pupuntahan pa ako bukas. Nako, hindi ko nga alam kung makapag-update ako bukas eh. Pero sana makapag-update ako kasi may pupuntahan tayo. Matindi. At ano na naman ako nun? Basag na naman kay Jeblo pagka-uwi, mga lodi. So ayan. No? So sana maka-update man lang tayo kahit bago tayo umalis. Mayan, pwede 'yon, no? Kahit na pag-uwi hindi na ako aasa makapag-update ako ng pag-uwi. Malamang ano na ako nun. Zombie. Zombie na, mga idol, no? Sana hindi umulan bukas. Taragis yan. Pangit no? Pag umuulan. Eh. So, ayan mga lodi. Nakita nyo meron na tayong parang mga signal o anong tawag dito yung pangitain. Ayun. Parang pangitain na magkakaroon na tayo ng alt season papunta na. No? Ito yung mga top 20. No? Sabi dito, trending now. CoinGecko just dropped its top 20 most viewed cryptos for May 31 to June 6. Bitcoin leads the pack with Hyperliquid, ayan yun mga lodi, Sui Network, and meme coins like Partcoins making waves, mga lodi. So ito recorded to, mga lodi. Siyempre ako hindi ko naman na-update lahat ng mga coins dito. Pero kung makikita nyo sa CoinGecko to, ibig sabihin totoo to. Nagte-trending ngayon yung mga coins na to, no? Ayan, yung Bitcoin, syempre, number 1, Hyperliquid, Sui, Solana, Go Home. Ito, ngayon ko narinig itong Go Home, eh. Ethereum, Virtual Protocol, Kita, parang Cheetah, pero Kita, Lagrange, XRP, of course, Sopon, Magic Eden, Partcoin, Ondo. Ito, yung Sebek, no? Kasi ano to from May 31 to June 6, so, 7 days, isang linggo. Ito yung top 20 na hype coins, mga lods, no? Bitensor, yung Tau, ito ba yung Tau, di ba? SPX 6900, Athena,
ano to, Vera Chain at yung Flam. Ayan, sila yung 20 top coins na most viewed, no, sa CoinGecko. So ibig sabihin minamatahan to ng marami, mga idol, no. So kung gusto niyo yung mga coins na to, i-ano nyo, i-research nyo, no. Do your own research, mga idol. I'm not a financial advisor. Hindi, wag kayong bumase sa mga sinasabi ko, bumili at magbenta ng coins dahil sa sinabi ko. Mga lodi, lagi kong sinasabi yan, no. So ayun yan, mga lods, no. So goods na goods sa mga coins na to. Siguro ma-hype yung may mga ganitong hawak na coins. Nung nakarami nagtanong sa akin tungkol sa part coin. So ayan, may news na sa'yo, idol. Kasama siya sa top 20 most viewed crypto sa loob ng isang linggo. Ayan, goods na goods, mga idol, no. So ito naman, ito parang green light na to eh. Parang ano na to, mga lods eh. Parang ano na lang eh, parang ang tawag dun sa ganun, yung nakalimutan ko yung tawag eh. Formality, ayun. Formality na lang yung formality na lang yung announcement, pero sa tingin ko okay na yung kaso, mga lord. Sipin nyo, boom. The SEC green light Nasdaq Crypto Settlement Index including Solana, Cardano, XLM at XRP, no? Paving the way for future altcoins ETF, no? So ayan yan, in-announce yan, no? Effective June 2, 2025, no? Nasdaq Constitute and Nasdaq Crypto US Settlement Price Index, which currently serves as the Cardano, Solana, XLM, and XRP, collectively referred as the new index constitution. O yan, ayan na mga loads, no? Ang lupit niyan. So syempre, pag nababanggit ka sa mga ganyan, mga idol, sa tingin mo ba mag-rug pull? Kasi dati nung unang pasok namin ng crypto, ang iisipin mo na lang, mag-invest ka sa coins na hindi nagra-rug pull eh. Alala niyo ba yan? Panahon ng Axie SLP. Yung hindi lang mag-rug pull, masaya ka na. So yung mga ganito na nababanggit na sa ganyan, isipin nyo, Nasdaq na yan, mga idol. So sa tingin nyo ba magra-rug pull pa yung mga ganyan, no? Do your own research. Again, mga idol, no? At eto na. Yung promising, no, na pwedeng mangyari sa cycle, mga idol, no, ng ngayong July to, mga lods, no, kasi ito talaga konso talaga to eh, cycle 1 and then cycle 2, no, nangyari ulit yung cycle 1 and then cycle 2. So ngayong cycle 3 hindi, cycle 1 ito yung 1 2, cycle 2 ito yung 1 2, cycle 3 ito rin yung 1 2. So yung 1 nasa 1 na tayo, so yung 2 ayun na. So, ang average target nito, 2 digits, which is $29. Ang sabi dito ni Egrag Crypto. Mga idol mo. No, maraming nagpipredict ng coins. Maraming nagpipredict ng price pala, ng price ng coins ng XRP o ng XRP. Ano pa sabi ko? Ayan, maraming nagpipredict ng price ng XRP. No, merong mga 2 digits, merong mga 3 digits, merong mga 4 digits, meron pang 5 digits, mga idol. Pero sa ngayon, ano ba magandang gawin hanggat nandito pa lang tayo, mga loads, no? Just relax lang, mga lodi, no? Wag lang mainip, no, mga idol. Kung meron kayong tiwala, kasi kung meron kayong tiwala sa mga coins na hawak nyo, inaral nyo talaga yung mga coins na hawak nyo, hindi kayo kakabahan eh. Lalo na kapag meron kayong mga target, no, target na time o target na price, depende sa inyo, no. Hangga't di umaabot sa price na yun, di ako magti-take profit, o hangga't di umaabot sa date na yun, di ako magti-take profit, ganun, no. Lagi kayong magkakaroon ng plan, no, ng plano kung paano gagawin nyo sa crypto nyo, mga idol, no. So ayun yung payo ko ngayon, kasi marami nag-ano, Jay, ano bang gagawin ko ngayon? Parang akong dimbagal, walang ginagalaw, no, puro consolidation lang, maliliit ng ng up, ang laki ng down. Yeah? Ayun lang yun. Ibig sabihin, hindi niyo masyadong inaral yung coins na tinatayaan nyo, kaya kinakabahan kayo sa coins nyo. Ganun lang yun. Pero kung alam niyo yung tinayaan nyo, alam niyo yung ginagawa nyo, alam niyo yung coins nyo, walang kabayan, mga idol. Kahit ano pang mangyari, kahit mag-drop pa yan, may excite ka pa nga pag nag-drop eh. No? May excite ka pa pag nag-drop kasi masarap bumili, magbodega. Ganun. Kasi once na lumipad na yan, hindi na yan babalik dun sa price na gusto mong bilhin siya.
Di ba? Parang ganun yan. Sabi nga nung sa kasabihan ng mga nasa Bitcoin, di ba? Deserve mo yung price kung ano, ay deserve mo yung price ng Bitcoin kung saan ka bumili. Kasi for sure, alam mo na yung Bitcoin dati, hindi ka nagtiwala. Nagtiwala ka kung kailang mga nasa ganitong price na. So, deserve mo yun. So, ngayon, meron tayong chance sa XRP, no? So, kung ano yung price ng XRP na bibilin mo, deserve mo yun, no? Kasi, ganun yun eh, mga lods eh. No, wala naman tayong magagawa kung magtitiwala ka lang kung kailang nag-pump na. May mga ganun, di ba? So, yun. Ayun yung news natin ngayong gabi. Na? Basa tayo ng inyong mga comment, mga idol. Saan ba yung, ano ba yung video ko? Nalilito na ako sa pinaka-video ko. Ito. Mga traders, mute natin. Maingay si Jeblo. Up, ano natin? Refresh natin. Ibang video yun eh. Ito. Kuya Jeblo, kaya pala di nataas ang price ng XRP, even ang daming adoption gawa ng dark pool. Ganda ng explain. Lindsay Beyond Journey. Idol, last week ko pa tinapik yung dark pool na yan. No, kung lagi ka nanonood, na topic na natin yung dark pool, mga idol, no? Kaya nga hindi ko na siya tinatopic kasi nasabi ko na yan, 2 beses ko na ata na topic yan eh. Kaya nga pag may nagtatanong, bakit hindi tumataas yung XRP? Ganun. Kasi alam na natin, mga idol, kaya nga hindi na tayo kinakabahan eh. Si Mike Palma, tanong ko sa'yo yan dati boss, yung buyback ni XRP. Ang tanong na lang, kailan mangyayari yun? Kasi pag binili sa atin yan ni Ripple, mataas sana presyo nun para hindi lugi sa paghihintay. Hindi ko alam. Mga alam nyo idol, wala nakakaalam. Alam nga naman sabihin sa akin yan. Joke lang. Ayun nga ang tanong. Tama ka doon. Ano ang tanong kailan? No? So, hindi natin alam. Sana, soon. Yeah? Si John Rewell. Boss Jeb, live ko na abangan yung pag-dip ni BTC. Nakachamba ako konti dyan hanggang sa pagtaas niya ng 100k. So, ang tinutukoy ata ni Idol, yung drop na to. Hindi yung drop na 0 ha. Ito yung drop na to. Ayan, yung umabot sa 100. Nabutan yung drop na 0. Paldo ka nun. Hindi, pero wala talaga yun. Ha? Walang makakabili nun, boss. Parang glitch lang kasi yun eh. Oo. Mr. Mark pa, shoutout sa'yo si King Shangsheng. Hello, Lods. Matanong lang kung may news ka sa real token na sa XRP Ledger. Pre-sale na ata. Wala pa akong alam dyan eh, idol, sa real token. Pero nabasa ko na yan. Pero hindi ko pa siya hindi ko pa siya nare-review. So, titignan natin kung ano yung news natin diyan pag nakita ko yan ulit. Pag nagkaroon ng news diyan. O kaya ako na mismo maghahanap. Ang government parang pelikula kahit pa siguro sa isang bansa papalabas na magkaaway kunyari nagkabi. Nagkabi na kapag may nakuha na sila sa ginawa nilang issue. Maintindihan boss I'm from future. Ay sorry. Namamatay Okay na yan. Si JTB, may 55k ako. Gusto ko magbodega XRP or XDC. Mas malaki return sa XDC kahit gumalaw lang ng konti eh. Pero mas malaki naman tumaas ng presyo ng XRP. Pa-advise naman. Hindi kita advice dyan, idol, no? Sabi ko nga, I'm not a financial advisor. So, hindi kita advisean kung anong bibilin mo dyan. Ikaw mag-research. No? Kasi once na ni-research mo yan, malalaman mo kung ano yung talagang mas magandang investan dyan sa dalawa na yan. Si JTB yun si Kanji Putago, yo, what's up? Shoutout Boss Jeb, ingat palagi yan. Shoutout sa'yo, idol. Lagi nanonood sa atin yan si idol. Talagang shoutout dyan. Junel Nael, of course. Si Sabrak TV, yung sutoy na nagsabing may clone si Elon Musk, parang nasobrahan na kakapanood ng One Piece. Ano yan? Parang si Dr. Vegapunk, sabi niya. Kung totoong 3 si Elon, siguro sumali yung isang Elon sa bali-balitang Hindi ko alam to Inosente ako sa mga ganyan, mga lods, no? Hindi ako nanonood ng ganyan. Masama yan. Pero nabalitaan ko nga yan, kaya lang nabalitaan ko lang. Si Benji. Sino ba yun? Si Sabrak TV. Si Benji, shoutout sa'yo. Si JC.
Ayan, shoutouts yan, always. Si Pete Pelizardo, always watching, Boss Jeff, shoutout din sa'yo. Si Jun Abendaño, ang Robin Padilla ng Bulacan, shoutout sa'yo. More power, Boss Jeff, 3K XRP holders here. Oy, gabi si Idol, oh. Malapit na mag-dolphin si Idol, oh. Congratulations agad kay Idol. Sana all. Oh, ito. So, ito naman, sabi dito ni Meditation and Relaxing Music, si Judy Lynn Shelton, born 1954, 55 years old siya ngayon, is a former American economic advisor to the President Donald Trump in his first term. She is known for her advocacy for a return to the gold standard and for her criticism to the Federal Reserve, which she has compared to the Soviet Union's economic planning. 2341 Trump announced July 2, 2019 that he would nominate Shelton to the Fed. Her nomination is stalled on November 17, 2020 with a 47-50 vote in the Senate, and her nomination was eventually withdrawn by President Joe Biden in February 2021. So si Judilyn Sheldon daw, no, ang baka i-nominate ulit ni Trump. Kaya lang nung huling nominate niya hindi nanalo, no? So check nga natin kung sino si Judilyn Shelton. Ito ba 'yon, Idol? Judilyn Shelton. Ay, hindi. Si Lynn Shelton lang to eh. Hindi yan. Wala eh. Wala, Idol. Wala siya. Kamukha ni Gal Gadot oh. Si tawag ito? Si Wonder Woman. Ito, baka ito yon. Si Judy Shelton. Oh, baka nga ito. Check natin. O, ito nga siguro yun, si Monetary Economics author, The Coming Soviet Cash. O, ayan nga, baka nga ito. Ayan, nag-post siya ng June 6. O, ayan. Don't know about that, but I doubt it. I only met Nixon one time. So, ayan, meron siya mga post. Follow na natin to, baka ito yung susunod na Fed chairman. Sabi ni Idol, no? Hindi ko alam eh. Siguro, no? Siguro, mga idol, no? Kasi, pwede kasing pero hindi, paano kung hindi siya pro-crypto? No? Pero okay lang, hindi natin alam yan. Basta magtiwala na lang tayo kay Trump, mga lods, no? Si Romilly o Salumbides. Kakanood nila ng Naruto yan, Kagibushin, no? Sabi ni Idol, no? Clavis TV, kung totoo yun, pwede mag-clone ng tao, baka pati yung baguhin yung gender, totoo din. Baka matutuwa mga LGBT niyan, sabi. Parang monopolize na ng Ripple yung digital finance system. Naku, hindi natin sure kasi baka nga meron pang sila mga partner na hindi ina-announce mga Lodi. No? Tapos sila na pala lahat, no? Sila na pala, partner na pala nila lahat, hindi natin alam. Hello, Lods, kung nangyari na si Elon ang Fed market, laging bull market yan, no? Yan, si King Shang-Sheng. Malamang hindi magpiprint yun si Idol. No, ayaw niya nun eh. Present Lodi, paano makita schedule ng mga event? Punta ka lang sa Idol, no, sa Forex Calendar. Ayan. Forex Calendar lang, type mo sa Google, oh. Lalabas na yan, calendar. May kita mo. Na kasi tong sa akin eh, yung mga yung mga big event lang yung makikita. Pero pwede mong tanggalin yan. Inano ko na to, yung tawag si North By. Ano ba tawag doon? Pinilter. Naka-filter na to sa mga kulay red lang, tas USA lang eh. Kasi pag tinanggal mo yung filter nito, makikita mo kahit sa Canada, sa ibang lugar, no? May mga ganun. So, ito naka-filter lang to sa USA. Mga lods, no? Punta ka lang sa Forex Factory, tas hanapin mo yung calendar, ganun. Si Phil Habis, kargado na si XRP, kailan kaya siya sasabog? O yan, shoutout lagi dyan kay Phil Habis, mga lodi, no? Ayan. Inulit ko pa naman yung yung Deadpool. Ang lupit kasi ng Deadpool eh. Okay lang yan, Trump versus Elon, basta wag lang awayin si Garlinghouse. Tama, mga lods, no? Tapos pala, no? Naisip ko to mga lods eh. Minsan yung sila pala mga lodi, meron silang samahan na magkakasama rin sila, no? At the end of the day, nakikita-kita sila sa isang lugar, tapos pinagpaplanuhan din nila yung mangyayari at yung gagawin nila sa bansa.
No, andun sila Brad Galingaw, si Trump, si Elon, yung mga mabibigat, no, si Bill Gates, si Mark Zuckerberg, lahat sila nandun. Kumbaga, mukha lang silang hindi magkakakilala o hindi sila close. Pero kung tutuusin, close din pala sila, no? Parang ganun yung naisip ko eh. Pero wala, hindi, ano yun ha? Sa isip ko lang yun ha, hindi totoo. Si Miausi yun ha, shoutout sa'yo. Si Summer Empire TV. Yari ka mamaya kay Boss Lods, may lihim ka pala. Hindi, alam niya, alam ni Boss yun dati pa. Ano pa lang, niligawan ko pa lang siya. Alam niya, crush kasi ano eh. Ang Diyosa sa Pilipinas, si Ann Curtis. Kaya nga ang pangalan ko sa ML, ano eh, Nunal ni Ann Curtis. Pag may nakita tayong ano, naglalaro ng ML, ayun yung pangalan, Nunal ni Ann Curtis. Ako yun. Ayan. Si Risk Trek. Boss, baka isa si Elon sa mga Nephilim. Naku, hindi natin alam eh. Ang dami nang lalabas na haka-haka niyan pag ganyan. Si Kokoy Baldo, iko-clone nyo. Magaling sa reggae. Oh, si Wilson. Sino yun? Yung ano, kumanta ng One Day. Ayun ba yun? Yung long hair. Oo, ayun nga yun. Nakwento na sa akin yun. Namatay yun, di ba? Rest in peace, idol. Alam ko na sa inyo kinuwento sa akin na nasemp lang sa motor eh. Kaya lang lasing na kasi ako nung kaya hindi ko maalala kung siya yun eh. Si Ramil of OFW Vlogs. Ayan, watching from Saudi Arabia. Idol, pa-share naman ng link. Wala nga ako. Paulit-ulit si Idol eh. Bot ka na ako, mukhang clone ka na. Na-clone ka na ata. Tama yung hindi para sa atin yung XRP dahil institution yun. Kung gusto ng individual maganda XLM, sabi ni Idol Denzel. Kayo, bala kayo ako. Alam niyo naman yung hawak ko ngayon, XRP pa lang. Pero magda-diversify tayo next week, mga lods, no. Ikakalat natin. Mas gusto ko pa makinig sa mga news about crypto kaysa sa instructor ko. Uy, mamagalit yun, Denzel, no? Si Richard Tadinas. Madami na clone idol pero karamihan animal lang. Baka kasama si Elon sa experiment nila. Pwede. Di ba si Elon nga yung nag-ano ng Neuralink? No? Siguro pag may advance pa sa Neuralink, ang lupit na nun. Mga idol. No? Kaya mo kumontrol ng something dahil may nakakabit sa utak. Yung magamit mo lang yung 100% ng utak mo eh. Napanood nyo na ba yung Lucy? Napanood nyo na ba yung Lucy? Si ano bida dun si Scarlett Johansson. Yung nagamit niya yung 100% ng utak niya, naging USB siya sa huli. Flash drive pala. Ayan, kinukorek tayo ng mga perfectong tao eh. Huwag kami sabihin yung USB, flash drive yun. Ganun pa eh. USB, saksakan yun eh. Ganun pa. Ang gagaling eh. Binibigyan ko ng appear yun sa face eh. Yes, tatlo ang Elon na alam ko. Yung mabait, yung robot, tsaka yung taga Deep State Cabal. Si Idol, alam niya. Si Karen Teniente. Ayan. Si Raymond, shoutout sa'yo. Lods, pwede ba mag-uli XRP sa BitGet wallet? Ayun, ako, naka-BitGet ako, Idol eh. Lods, mahal ang presyo ng magpa-clone. 50 million kaya mo, Lods. Magpa-clone? Paano mo nalaman yung price? Are you sure about that? Boss Jeb, nag-click po ako ng link mo dyan sa CryptoBilis. Nakita ko may nakalagay na Lazada sa official store. Okay lang po ba doon? Di po kaya delikado yon. Di po kasi makapunta sa physical store nila. Same lang po yung warrant. Hindi ko alam eh. Boss, may Lazada shop daw yung CryptoBilis. Safe daw ba doon? Lazada? Oo. Hindi ako sure dito. Oh. Sa mismong store dito. Hindi ba pwede dun sa mismong store nila na yung app, hindi ka pupunta doon. Dadirect sila sa Di ba? Kung pwede ka na bumili doon sa link ko dito sa baba. Huwag ka na doon sa Lazada. Hindi ako sure eh. Hindi ako sure idol, no? Pero yung dito sa link ko, pwede ka na rin umorder diyan online. No? Sa Lazada hindi ko alam eh. Idol eh. Ewan ko lang Kasi ang sinabi ako sure ako, doon mismo sa link ko, pwede na kayong bumili. Andun na lahat, mga loads. No? Pero yung madadaan sa Lazada, hindi ko alam.
Sana mag 7 digits na mga portfolio natin. Tagal na ng 6 digits. Sarap magbodega. Pera na lang kulang. Sabi ni Raymond Montanilla sa Idol. Si Alex Rosen. Salamat sa pagbate. Ay, hindi pala yan. Bot pala yan. Si Albert. Nalate ako pero solid pa din umpisa na yan ng paglipad. Si Ron Villanosa. Wala ngang event. Wag lang mag-away yung mga mag-best friend. Magbati na lang sila, wag sila mag-away, no? So kahit walang event, pwede tayo mag-pump. Iko-clone ko boss Boss Jeb, si Marcos, tsaka si Tam. Anong gagawin yan? Ubus tayo dyan. Namagalit na naman sa akin yung mga Naisip ka na lang siya. Joseph Berdin, hindi na, okay na, yaman na yan. Huwag niyo nga ako iti-trigger sa mga ganito. Na ano tuloy ako, nakapag-comment ako ng masama eh. Joseph Berdin, shoutout sa'yo, idol. Si Alta Just, ayan, Lods, angkas now, accept XRP for your pair. Lupit, oo nga eh, no? Angkas, move it, no? Ganun na, no? QR na lang. Di na sila best friend. Si Lumanta Maricel, malista ba si XRP sa GCash? Nasa GCash na po si XRP, idol, no? Ayan, shoutout sa'yo. Jenny Benaventura, shoutout. Dens Cortez, si Work Billions, ayan, shoutout sa'yo. Si Mozun Ilonggo, shoutout din sa'yo. Si John Michael Carlos, always shoutout dyan, idol. At si Helos, ayan, si Helos yung nag-champion, mga Lodi, no, sa ating comment section. So, ayun. Sana na-enjoy nyo yung ating video ngayong maulang gabi, mga Lods. At sana, syempre, like nyo yung video natin. Ayan lang ang aking request, mga Lods. No? At syempre, sa mga hindi pa nakasubscribe, subscribe. Sa mga wala pang crypto exchange, mga idol, andyan yung link natin sa baba ng description, mga Lodi. No? So, ayan. Kita-kits tayo bukas ng umaga, mga Lodi. Alam nyo na yan. Maraming salamat sa mga nanood. Magandang araw sa inyo, mga kapatid. At What's up? Subscribe to Club Stevie and subscribe to Jubla. If you want to subscribe to me, it's link in the description. If you don't subscribe to me, I'll be sad. If you subscribe to me, I'll be happy. So, peace.